Sumayin niyo ang Panginoon. Tulad ng pinamalik ko natin kanina, no? Paanyaya na bahagi yun na patuloy natin maramdaman ang panahon na ito para sa panalangin, pagninilay, pag-aayuno, abstinensya, o pati sa sakripisyo at ng pagkakawang gawa bilang bahagi yun ng ating 4 na araw ng paghahanda. So bahagi yun na tayo ngayon ay nag-i-street mass, sinisimulan natin ngayon sa araw na ito. At ang paanyayan ay pinahayag na Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay kumapansin natin, alala ko tuloy yung one time may nagtanong sa akin, ang sabi, bakit daw tayong mga Katoliko ang tinatawag natin sa ating mga religious leader ay Father. Bahagi yun, yun ang English kasi, si Father. Sabi sa Ebanghelyo ay huwag niyo raw tatawagin na Father, sino mang tao. Huwag kayong patawag na guro o tagapagturo. Well, yung sabi ko rin naman doon, sabi ko nga doon sa nagtanong sa'yo, sabihin mo rin na, oy, anong tawag mo doon sa nagtuturo sa eskwelahan? Guro din, teacher. So, ganyan din yun. Anong tawag mo sa tatay mo? Hindi, ama din. So, bahagi yun, hindi siguro naintindihan yung hamon ay pinapahayag sa atin sa banal na kasulatan na yung paanyaya na alin, huwag mong kunin yung karangalan na nakatalaga, lalong-lalo na sa mga kinikilala natin, lalong-lalo na sa tinatawag natin ating tagapagligtas na si Jesucristo, ang Mesiyas. Pero may tatlong bagay na nais natin pag-nilay ngayon sa araw nito. May tatlong ito. Una, nakita natin na kinikilala ni Jesus ang mga Pariseo at ang mga Eskriba na tagapagturo ng batas ni Moises. Kaya nga unang linggo, sabi nga natin, yung nagpakita kay Jesus sa pagkabagong anyo ay si Moises at si Elias. So bahagi yun na kung saan ay kapag sinabi natin yung mga itinuro ni Moises ay yung banal na kasulatan na napakahalaga ko sa mga Hudyo. Kung tawagin natin ay yung Torah, mga batas. Lalong-lalo ng mga nakalagay sa tinatawag nating 5 libro ni Moises, yung 5 unang libro ng Lumang Tipan. Ano ito? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Itong 5 na ito. So talagang ang mga Pariseo at mga Eskriba, talagang mga nag-aaral dyan sa banal na kasulatan. Lalong-lalo na dito sa tinatawag nating 5 libro na ito. Kaya bahagi mo yun na kung saan ay makita natin na paanyaya na tayong lahat ay kinakailangan ding magbasa, mag-aral, at magnilay ng banal na kasulatan. Sabi ko nga, kahit na sana every Sunday man lang, yung makapakinig tayo sa pagbasa. Katulad halimbawa kanina sa unang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaias, na alin, kapag hindi kayo nagbago, anong sabi sa Ebanghelyo, kayo ay mapapahamak, gugunawin kayo ng Diyos. Bahagi yun kasi yun ang trabaho ng kasalanan. Ang tayo ay pahamak. Pagkakataon na kung saan ay ipinamamanig ng buong may kapal na kinakailang pag-ingatan natin,
sapagkat yun ang masamang epekto ng kasalanan. No? Pero yung hamon na kung saan ay tayo inaaniyahan ng Diyos na sana po ay kahit na sana sa mga pinagsusumikapan din natin sa mga homilya natin na kahit pa paano ay makapagdagdag tayo ng kaalaman tulad ng ipinahayag ko doon sa banal ng kasulatan. No? Kaya napakahalaga ho na tayo ay makinig, magbasa, mag-aral, magmilay sa salita ng Diyos. Pangalawa, panyaya na ipinahayag na Jesus rin, huwag pakitang tao. Huwag maging pakitang tao. Kasi sabi nga, sundin niyo yung ginagawa ng mga eskriba at mga Pariseo, pero huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. At isang maliwanag na yung kanilang ginagawa ay rin pakitang tao. Ano ibig sabihin? Yung motivating force nila kung bakit sila gumagawa ng mabuti alin, kasi gusto nilang palakpakan sila, purihin sila, yung makilala sila. Kaya kung minsan may mga tao na kapag may nakatingin, ang sipag magtrabaho, pero kapag walang nakatingin, tinatamad, ayaw kumilos. Bahagi ho na kung saan huwag sana natin kalimutan na alin na tayo ay kikilos. Hindi ho naman ang masama na sabi nga natin na paminsan-minsan ay makilala yung ating pagkilos. No? So, hindi naman na inaalis dito na hindi na tayo kinakailangang palakpakan kapag maganda yung ginagawa o hindi naman sinasabi na Jesus, huwag yung acknowledge yung mga gumagawa ng mabuti. Kung tayo ay kinikilala, salamat. Bahagi yun. Pero huwag tayo masanay na kailan tayo kikilos sapagkat may palakpak. Sana makita natin, ba't mo ginagawa yan? Kasi alam ko, yung integridad na alin. Kaya ako ginagawa ito, may nakakita man o wala, sapagkat maliwanag sa akin na alin. Ito yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Kaya ito yung ginagawa ko. Hindi lang sapagkat may palakpak o may papuri. Kapag politiko, yung politiko kinakailangan talaga ipakita yung gawa kasi pag hindi mo pinakita yung gawa, hindi kayo boboto. Pero hindi naman tayo mga politiko. Bahagi yun. Hindi yung nakabase yung pagpapala ng Diyos sa nakikita ng tao. Yung pagpapala ng Diyos ay bahagi mo yun na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin na nawang higit nating pakinabangan sa maliwanag na pagkilos, may papuri man o wala. Kaya yun ang bilog natin sa harapan ng Diyos. Huwag maging pakitang tao. Pangatlo, yung panyaya na ipinapahayag na Jesus, yung alin? Yung kababaan ng kalooban. Kababaan ng kalooban. Sabi ko nga kasi kanina, nagmisa rin ako sa San Jose. Ngayon may huling araw nila ang nobinary. Bukas ay fiesta nila. Sa karangalan ni San Jose, ang asawa ni Maria at amahin ng ating Panginoon sa Kristo. Sa banal na kasulatan, wala kayong makikita na salita, kahit isang salita na binanggit ni San Jose. Wala. Ang makita lang natin na yan, yung kanyang pagkilos. Yun lang tinanggap niya yung hamon ng Diyos na pakasalan si Maria, na siya ay nagpunta sa Ehipto para ilayo sa Jesus kay Herod. Pero hindi siya nagsalita. Sabi nga, kumilos siya ng tahimik. He worked silently.
bahagi, isang mahalagang elemento ng kababaang loob ay alin? Yung kumikilos ng tahimik. No? Alam niyo kung minsan makita natin sa lipunang ginagalawan natin, yung kalimitang mga reklamador at yung mga may ingay, yung kalimitan ng walang ginagawa, no? Pero ingay sila ng ingay, no? Pero mga tamad, no? Bahagi o. Yung panyayan ay pinayag na si Ellen. Kumilos tayo ng tahimik, bahagi o. No? Kasi yun isa sa mga tanda na alin, yung pagiging mababa ang loob. No? Mahirap maging mababa ang loob. Gusto natin kumisa, itinataas natin yung ating sarili. No? Pero dito sa ibang ngayon, yung ipinamanik sa atin alin, na ang mga itinataas ay ibababa at ang mga mabababa at siyang itataas. No? Bahagi o makatarungan ng Diyos, no? Huwag tayo mag-alala. No? At yun po na nga yung isa sa pagkilos na gawin natin na alin, na maging tahimik na naglilingkod sa Diyos. Huwag tayong masyadong mayabang sa ating paglilingkod sa Diyos. So, tatlong ito, yung ating nais na pagnilay-nilayin ngayon sa araw na ito, nawa ay makatulong sa atin. Una, ay tayo ay patuloy na magbasa, makinig, mag-aral, at magnilay ng banal na kasulatan. Pangalawa, panyayan ay pinahayag na Jesus na alin, huwag tayong maging pakitang tao. Pangatlo, isang tanda na tayo ay mayroong kababaan ng kalooban, ay tayo ay nagtatrabaho ng tahimik.